Magandang araw sa ating lahat. Ang karapatan ayon sa konstitusyon ay mga karapatang nakapaloob sa saligang batas. Ito ay maaaring baguhin, dagdagan o tanggalin sa pamamagitan ng susog sa konstitusyon. Mga karapatang ito ay maaaring pangkatin sa apat: ang politikal, ang sibil, panlipunan, at pangkabuhayan at nasasakdal. So, sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay ang karapatang sibil. Ano bang ibig sabihin ng karapatang sibil? Ito ay ang pagtatamasa ng mga mamamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Una sa listahan ng ating mga karapatang sibil ay ang karapatang mabuhay. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na maisilang. Kapag naisilang na tayo, karapatan natin na mabuhay ng tahimik sa mundo at maibigay sa atin lahat ng ating mga pangangailangan. Pangalawa, ang karapatan nating magsalita at ipahayag ang sarili. Ang pagpapahayag ng sarili, binibigay natin ang ating sariling kaisipan o pananaw tungkol sa isang isyu o pangyayari sa ating lugar. Pero kailangan ang ating mga ipinapahayag din ay naaayon sa ating batas. Karapatang hindi mabilanggo dahil sa utang. Responsibilidad ng bawat isa na bayaran anuman ang pagkakautang. Kahit na hindi tayo pwedeng mabilanggo dahil sa utang, kailangan din nating bayaran kung anuman ang ating pagkakautang. Karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng tirahan at ari-arian. Bawat isa sa atin ay dapat may ligtas na tirahan at ari-ariang maaaring magamit para sa ikauunlad ng buhay. Karapatan laban sa sapilitang paglilingkod. Lahat ng serbisyong ibinibigay ng isang tao ay may kaukulang bayad. So pwede tayong magreklamo kapag hindi nila binibigay ang tamang bayad sa ating mga paglilingkod na ginawa. Karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Mayaman man o mahirap ay pantay-pantay sa mata ng batas. Kung nagkasala, kailangang parusahan kapag ito ay napatunayan. Karapatan sa di makatwirang pagdakip at paghalughog. Ang bawat mamamayan ay maaaring tumanggi sa di makatwirang pagdakip at paghalughog. Kapag dinarakip ang isang tao ay kailangan meron silang warrant of arrest, at kapag naghahalughog sa bahay ay meron ding silang papel na hawak galing sa isang judge. Sa mga nasasakdal, meron din silang karapatan para sa mabilis na paglilitis. Kailangan ang paglilitis sa kanila ay gawin sa panahon na nakatakda. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga karapatang sibil ng isang mamamayang Pilipino. Ating sunod na pag-aaralan kinabukasan ay ang mga karapatang politikal at kung maaari ay mag-research sa mga iba't ibang karapatang politikal na maaring matamasa ng isang Pilipino.